Okay, so isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So pauwi na po tayo, no? Katatapos lang po natin ng ating talk dito sa Imus, Cavite, no? So napakaganda po ng pangyayari kasi unang-una marami pong umattend na mga guests at feeling at ramdam ko po na naintindihan, na unawaan nila, okay, yung pag-share natin sa kanila ng blessing. Okay, so again, sharing of ideas, pero kwentuhan na lang po muna tayo habang ako po ay pauwi at nagkakain. Yes! Okay? So, ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa maglolo. Yes! So, syempre, maglolo, merong apo at merong lolo. So, itong maglolo na to, ay, alam nyo yun, yung sanggang dikit. Okay? So, lagi itong nag-aanohan, lagi nagbibiruan, lagi nagkukulitan. At every now and then, every time na nagkakaroon sila ng konting, okay, sabihin na lang natin, yabangan, okay, so hindi matalo-talo nung apo, okay, yung kanyang lolo. So syempre lolo, alam na natin yun, hindi talaga yan magpapatalo. So every time na nagkakaroon ng konting, okay, something na sabihin lang natin ay laro, hindi talaga nagpapatalo yung lolo. So sa madaling salita, laging naiisahan nung lolo yung kanyang apo. Yes. One time, okay, pumunta sila sa isang park. Sa park. Habang naglalakad, okay, etong maglolo, nakakita ngayon yung apo ng ibon. Yes. Hinuli niya yung ibon. Nung nahuli niya yung ibon, hinawakan niya at inilagay niya sa likod. Okay? So, ibig sabihin, eto na, sabi ng bata, lagi mo kong naiisahan, lolo. Okay? Pero sa oras na to, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi mo ako mauisahan. Okay? Sabi ng lolo, bakit? Ano ba ang gagawin natin? Sabi ng bata, eto, ganito. Meron akong hawak ngayon sa aking likuran na ibon. Okay? Huhulaan mo, lolo, kung ang ibon ay patay o buhay. Yan. Sige, lolo, hulaan mo. Sabi ng lolo, alam mo ko, apo, lagi kitang naiisahan. Pero ngayon, alam ko na hindi kita pwedeng isahan. Kasi apo, okay, pag sinabi ni lolo, okay, napatay ang ibon, ang gagawin mo, okay, ibubuka mo lang yung kamay mo at yung ibon, makakalipad, talo si lolo kasi buhay. Pero pag sinabi naman ni lolo na buhay ang ibon, ang gagawin mo naman, pipilipitin mo lang naman yung leg ng ibon at ibubukan mo yung kamay mo, patay yung ibon. So, panalo ka na naman at talo na naman si lolo. Actually, anak, okay, sa oras na to, hindi kita pwedeng isahan kasi nasa kamay mo nakasalalay ang ibon na hawak mo. Okay? Nakuha niyo po yung essence ng kwento, yung pinaka-logic niya. Okay? So, ibig sabihin, nasa kamay ng bata, okay, yung buhay ng ibon. Okay? So, either sabihin ng lolo na ito ay patay, bubuhayin. Pag sinabi namang buhay, papatayin. Okay? So, parang ganun lang din po ang negosyong pinag-uusapan natin. Okay? Lahat tayo ay makakakita ng opportunity ng one of thing. At lahat tayo ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng magandang buhay after 3 to 5 years sa negosyong ito. Pero lagi mong tatandaan, wala kay offline, wala sa company, wala sa may-ari ng company ang buhay ng ibon. Yung ibon, yun yung kapalaran mo. Nasa kamay mo yun. Either paliliparin mo at bubuhayin mo ang pangarap mo or papatayin mo ang pangarap mo. Okay? So, ito po tanong ko sa inyo. Sa mga leaders natin, na mga kababaihan, kayo po ba ay nakahawak na ng ibon? Sagot. May nag-comment. Sabi niya, engineer. Ang nahawakan kong ibon. May nakahawak na ako ng ibon. Tinanong natin. Tinay ko, tanong. Ano naman ang kulay, ma'am? Sabi niya, ako, brown. Pinoy. Pinoy po yun. Ibon. Pinoy. Paano naman ito niya nahawakan kong ibon? Puti.
kalapate. Nako, kano. Okay, so biro lang po yun. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, may God bless you po. So pauwi na po ako, naglilibang lang kasi masyadong napagod at stress ng konti, pero alam po yun na stress ng pagyaman at pagod ng pagyaman. Kaya ini-enjoy po ang ganitong klase ng experience. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.